Hoy, Insan, ano nangyari? Ba't ganyan na naman ang mukha mo? Ay, ewan ko na talaga kay Mando, Mina. Nag-away na naman kami ngayon eh. Hindi ko na alam kung paano pa kami makakapag-usap ng maayos. Hay nako, hindi na bago yan sa akin. Paulit-ulit na lang naman ang kwento nyo. Anong dahilan naman ngayon ng away nyo? Ayaw na daw niya makasama ang mga pinsan ko kapag nakikita-kita tayo. Sabi niya, lagi na lang siyang kinukutsa at hindi siya komportable kapag kasama kayo. Kinukutsa? Paano naman hindi, Ann? Siya naman talaga nagpapahiwatig na mas mababa siya sa atin. Tapos ang arte-arte pa niya kapag kaharap kami. Ayaw niya halos makipaghalubilo. Pero minsan naman kasi sobra na kayo. Hindi niya lang siguro alam kung paano makikisama. Tapos ginagawa niyo pa siyang katatawanan dahil tinatawag niyo siyang probinsyano. Totoo naman, di ba? Tayong mga taga Maynila, sanay sa advance na pamumuhay dito. Siya naman ang lagi nagmumukmok. Parang hindi niya deserve na makasama ka. Bakit kasi si Mando pang napili mo? Sa dami ng gwapong lalaki dito sa syudad. Sa maliit na sala ng bahay ni Annie, nakaupo ang dalawang magpinsan habang nakatitig sa isa't isa. Ang mesa sa gitna ay puno ng mga kagamitang pambahay, habang ang bintana nakabukas para pumasok ang malamig na hangin mula sa kalye. Si Annie ay nakayuko, hawak ang kanyang braso habang si Mina naman nakakrus ang dalawang kamay at mukhang determinado ng makumbinsi ang pinsan na baguhin ang isip. Mina, hindi mo alam kung gaano niya ako inaalagaan. Hindi lang naman sa pera o mga gamit, kundi sa lahat ng aspeto ng buhay ko. Mahal ko siya kahit hindi niyo ako suportahan dun. Mahal mo ngayon, pero bukas, hindi ka ba natatakot na baka hindi kayo magtagal? Baka balang araw, sisihin ka na lang niya sa lahat ng bagay. Hindi naman ganun si Mando. Sinasabi niya lang na gusto niyang respetuhin siya ng mga taong mahalaga sa akin. Respetuhin? Baka naman takot lang siyang mapahiya dahil alam niyang hindi niya kayang pantayan ang buhay natin dito sa Maynila. Hindi naman kailangan pantayan. Basta mahal namin ang isa't isa, di ba? Ann, hindi ka pa nakakamit ng ibang lalaki na mas makakapagbigay sa'yo ng magandang buhay. Minsan, kailangan mong tingnan ang hinaharap. Hindi lang ang nararamdaman mo ngayon. Pero paano kung hindi ako masaya sa ibang lalaki? Hindi ba dapat mas importante ang kaligayahan ko? Kaligayahan mo ngayon, oo. Pero paano kung mawawala yun bukas? Mas mabuti mag-isip ka na ngayon. Baka huli na ang lahat. Alam mo namang hindi ko sasabihin to kung hindi kita iniisip. Para lang din sa ito, Insan. Nagsimulang umiyak si Annie na mukhang naguguluhan. Hinawakan ni Mina ang kanyang balikat para yakapin. Ang mga ilaw sa sala ay nakaon ng mahinang liwanag at maririnig pa rin ang ingay ng mga sasakyan at mga tao sa labas. Si Mando na dapat dumating na kanina pa para makipag-usap kay Annie, wala pa rin. Bagay na nagpapalala pa sa kaba ng babae. Baka nga tama ka, Mina. Minsan, naririnig ko na lang siya na may kausap sa cellphone. Tapos pag tinatanong ko, sasabihin niya nanay niya ang kausap niya. Parang may tinatago siya sa akin. Di halata na, baka meron na siyang iba dun sa probinsya. Baka inuuwian ka lang niya dito para parausan. Hindi siya ganun. Hindi ako maniniwala hanggat hindi ko naririnig mismo sa kanya. Kung hindi mo na kailangan maghintay para marinig, paano kung may paraan naman pala para malaman kung talagang karapat dapat siya sa'yo? Paano? Hindi ko alam kung paano ko haharapin yun kung sakaling totoo. Alam mo bang may kilala akong kaibigan? Si Jonas. Taga Maynila rin siya at napakabait. Gusto mo ba ipakilala kita sa kanya? Baka makatulong siya na malinawan ang isip mo. Hindi pwede, Mina. May live-in partner ako. Hindi ako pwede na makipag-usap ng ganun sa ibang lalaki. Hindi naman ibig sabihin na magiging kayo agad. Basta kausapin mo lang siya. Malay mo, makatulong siya na makita mo kung ano talagang nararapat para sa'yo. Patusin mo na, Ann, para lang malaman mo na maiba ka pang pagpipilian. Maganda ka kaya, tsak na magugustuhan ka ni Jonas. Napatikhim si Annie habang tumitingin sa sahig. Alam niyang mali ang pinapayo sa kanya ni Mina. Ngunit bigla na lang siyang nagduda sa mga nararamdaman niya para kay Mando. Si Mina naman, nakangiti ng bahagya. Alam niyang unti-unting naaakit ang pinsan sa ideya niya. Kaya naman ibinigay ni Mina ang number ng pinsan niya sa kaibigan niyang si Jonas.
Kinabukasan, muling nagkita ang magpinsan. O ano, Ann, kumusta? Nakausap mo na ba si Jonas kagabi tulad ng sinabi ko? Hindi pa, Mina. Nahihiya ako eh. Baka malaman ni Mando at magalit siya lalo. Kanina pa siya tumatawag pero hindi ko sinasagot. Eh bakit naman? Wala ka namang ginagawa masama ah. Kakausapin mo lang naman siya, di ba? Baka makatulong kasi siya sa'yo. Pero paano kung magbago ang isip ko? Paano kung mapagtanto kong mali ako kay Mando? Hindi ko alam kung paano ko haharapin yun. Eh mas mabuti na ngayon kesa sa huli na. Baka naman makita mo na kung ano talagang nararapat sa'yo. Si Jonas mabait at may magandang trabaho. Hindi kanya ipapahiya. Alam ko naman yun pero hindi ko pa rin mapigilan ang takot ko. Baka masaktan si Mando at ayoko mangyari yun. Ani, kung mahal ka ni Mando, hindi kanya sasaktan. Hindi kayo madalas mag-away. Pero kung hindi niya kayang intindihin ang desisyon mo, baka hindi talaga kayo para sa isa't isa. Tara na, sasamahan kita mamaya para makilala mo na si Jonas. Sige na nga. Pero gusto ko lang malaman mo na hindi ako gagawa ng anumang bagay na masasaktan si Mando hanggat hindi pa kami nag-uusap ng maayos. Naglalakad ang dalawang magpinsan sa kalye patungo sa isang maliit na kainan malapit sa Universidad ng Santo Tomas. Matindi ang sikat ng araw, subalit may bahagyang hangin. At maraming tao ang naglalakad sa daan. Si Annie, nakayuko habang hawak ang kanyang bag. Habang si Mina naman, masiglang ikinikwento ang tungkol kay Jonas. Sa malayong sulok ng kainan, nakatayo ang isang lalaki na nakamasid sa kanilang dalawa. Si Mando yun, na sumunod sa kanila nang hindi nila alam. Kumusta? Ako nga pala si Jonas. Ikaw ba si Annie? Nakita na kita sa mga pictures ni Mina eh. Oo, ako nga. Kumusta po kayo, Sir Jonas? Pasensya na po kung medyo nahihiya ako. Huwag kang mahihiya, Annie. Tawagin mo na lang akong Jonas. Sabi ni Mina, may problema ka raw na gusto mong pag-usapan. Kasi po, may boyfriend ako, pero parang hindi na kami magkasundo ngayon. Lagi na lang kami nag-aaway. Ganun ba? Baka naman kailangan nyo lang ng mas maraming pagkakataon para makausap ang isa't isa na maayos. Minsan kasi ang mga relasyon, nangangailangan ng pasensya at pag-unawa. Eh paano kung hindi na talaga pwede? Baka naman mas mabuting maghiwalay na lang sila para hindi na nila masaktan ang isa't isa. Mina, hindi mo alam kung gaano ko siya kamahal. Baka lang kailangan namin ng panahon para ayusin ang lahat. Annie, naiintindihan ko nararamdaman mo. Pero dapat mo ring isipin ang sarili mo. Hay nako, bakit ba yan ang pinag-uusapan nyo? Ipinakilala ko nga kayo sa isa't isa dahil gusto kong magkapalagayan kayo ng loob. Alam mo ba, Annie? Kaya kita pinakilala kay Jonas dahil nabanggit niya sa akin na type ka niya. Nakita ka kasi niya sa mga picture na pinopost ko online. Ha? Naku, hindi naman ako kagandahan. Anong hindi? Sobrang ganda mo kaya. Kung ako dyan sa boyfriend mo, hindi kita aawayin. Nakaupo ang tatlo sa isang mesa sa tabi ng bintana ng kainan. Ang mga pagkain ay inihain na. Ngunit hindi masyadong kumakain si Annie dahil sa kaba. Si Mando naman, nakatago sa likod ng isang poste malapit sa kainan. Nakikinig sa kanilang usapan habang ang mga kamay niya ay nanginginig. Ang mga mata niya puno ng galit at kalungkutan. At nararamdaman niya na umaakyat na ang dugo niya sa ulo. Eto na nga, Ann. Sabihin mo na lang kung anong nararamdaman mo. Hindi ka naman mapipilit ni Jonas, diba? Salamat, Jonas, pero siguro kailangan ko pang mag-isip ng mabuti. Hindi ko pa rin maalis sa isip ko si Mando eh. Walang problema yan, Annie. Basta bigyan mo lang ang sarili mo ng sapat na panahon. Kung kailangan mo pa ng kausap, huwag kang mahihiyang tawagan ako, ha? Halika na, Annie. Umalis na tayo rito. Baka magtaka pa si Mando sa bahay mo at magtanong-tanong pa. Jonas, maraming salamat sa pagkain ha at sa pakikipag-usap kay Annie. Magtawagan na lang kayo ha. Salamat sa oras mo, Jonas. Walang anuman, Annie. Ingat kayo pa uwi, ha? Huwag mo kalimutan na may mga taong nag-aalala sa'yo. Tumayo na ang dalawang magpinsan at nagpaalam na kay Jonas.
Habang naglalakad sila pauwi, hindi nila napansin na sumusunod pa rin sa kanila si Mando. Ang araw ay unti-unti nang lumulubog at ang kalye nagsisimula ng dumilim. Tahimik si Aning naglalakad habang iniisip kung paano haharapin si Mando. Habang si Mina naman, masayang kinukwento pa rin ang tungkol kay Jonas. Habang nasa daan, Ani, sandali lang. Pwede ba tayo mag-usap? Mando, anong ginagawa mo dito? Akala ko hindi ka pa umuwi. Sinundan ko kayo sa kainan. Nakita kong nakipagkita kayo sa isang lalaki. Sino siya? Si Jonas, kakilala siya ni Mina. Nag-usap lang kami tungkol sa... Sa ano? Anong ibig mong sabihin? Baka naman may ibang plano ka na hindi mo sinasabi sa akin. Hoy Mando, huwag kang magagalit kay Ani. Hindi niya kasalanan kung may ibang lalaking handang mag-alaga sa kanya. Hindi ka kasali dito, Mina. Umalis ka na lang at hayaan mo kaming dalawa na mag-usap. Mina, pwede bang hayaan mo muna kami? Sasabihin ko na lang sa'yo mamaya. Sige Ani, pero kung kailangan mo ako, tawagan mo lang ako agad ah. umalis na si Mina habang ang tingin niya kay Mando ay puno ng pangaasar. Naiwan naman sina Ani at Mando sa tabi ng daan, sa ilalim ng isang poste ng ilaw na kumikislap-kislap pa. Ang hangin ay naging malamig na at maririnig pa rin ang ingay ng mga sasakyan sa malayo. Nakayuko si Ani habang si Mando naman nakatayo at laylay ang balikat. At ang mga mata niya ay puno ng sakit at galit. Ani, sabi mo sa akin ang totoo. May nararamdaman ka na ba sa ibang lalaki? Hindi naman sa ganun, Mando. Kaibigan lang ni Mina si Jonas. Nag-usap lang kami tungkol sa... Baka naman sinusulsulan ka na ng pinsan mong si Mina. Bakit? Dahil ba gwapo ang lalaking yun? At probinsyano lang ako? Ani, mahal kita. Kaya tayo nag-aaway dahil laging nakikialam ang mga pinsan mo sa'yo. Bakit ba hindi mo maintindihan na gusto nila tayong paghiwalayin? Lalo na yung Mina na yan. Huwag mong sabihin yan kay Mina, Mando. Hangad niya lang ang ikabubuti ko. At sa tingin ko, hindi makakabuti para sa akin ang makisama sa'yo. Lalo na kung ayaw mong tanggapin ang pamilya ko. Ayaw tanggapin? Ani, sila ang ayaw akong tanggapin bilang partner mo. Hindi mo ba nakikita? Pinagtatawanan nila ako ng harap-harapan. Ayos lang ba yun sa'yo? Kasi sa akin naiinsulto ako. Hindi na ako bata, Ani. Nasasaktan din ako. Hindi ka kasi marunong makisama kaya ayaw ng mga pinsan ko sa'yo eh. Gusto mo lagi tayong dalawa lang. Kung lumaki ka sa probinsya, pues umuwi ka na lang. Huwag mo na akong idamay. Ani, hindi mo ako naintindihan. Ano pa ba ang iintindihin ko sa'yo? Ang sabi ni Mina, makakahanap pa raw ako ng lalaking pakikisamahan ako ng maayos at tatanggapin ang pamilya ko. Yan ang mahirap sa'yo, Ani. Nasulsulang ka na ni Mina. Alam mo, hindi mangyayari to kung hindi dahil kay Mina. Lagi kanyang kinukonsinti at lagi kanyang sinusulsulan para maghiwalay tayong dalawa. Pero sige, bibigyan kita ng pagkakataon, Ani, para makapag-isip ka sana ng mabuti. Simula noon, nanatili si Mando sa bahay. Hindi siya umiimik sa lahat ng ginagawa ni Ani. Hinihintay niya na magbago ang isip nito. Handa ka na ba, Ann? Siguraduhin mong ipaparamdam mo kay Mando na hindi ka basta-basta makukuha ng sino man lalaki ha, lalo na't galing siya sa probinsya. Sabihin natin, nakuha ka na niya pero at least natauhan ka. Oo naman, Mina. Alam mo namang galit pa rin ako sa mga sinabi niya sa'yo. Parang hindi niya maintindihan na lahat ng ginagawa mo para lang naman sa akin. Ayos lang yan. Makikita niya na mas makakabuti para sa'yo ang mga taong katulad natin. Mga taga Maynila at alam ang tamang paraan ng pamumuhay. Pero minsan, iniisip ko rin kung baka masyado tayong maselan, Mina. Baka naman may mabuti ring parte sa buhay niya sa probinsya. Huwag kang makinig sa sinasabi ng puso mo ngayon, Ann. Isipin mo ang hinaharap mo. Hindi ka mabubuhay sa simpleng buhay na kayang ibigay ni Mando. Sige na nga, susundin ko na lang ang sinasabi mo. Simula pa naman noon, ikaw na nagtatama ng mga maling desisyon ko sa buhay eh. Yan na nga, makikita mo, magiging masaya ka sa bandang huli. Tara na, nandito na tayo sa cafe.
Maulap ang langit at maririnig lang ang ingay ng mga sasakyan sa kalsada. Sa tabi ng bintana ng cafe, makikita si Jonas na nakasuot ng maayos na polo barong. Nakangiti at naghihintay sa kanila. Pumasok na sila at sinalubong kaagad ni Jonas. Ani, ikaw na naman ang bida sa ganda ngayon ah. Bumili na ako ng latte. Alam ko kasing paborito nyo yan eh. At sinabi ni Mina sa akin. Salamat, Jonas. Hindi mo naman kailangan gumastos ng ganito karami para sa amin. Huwag ka na mahihiyaan. Karapatan mo naman makatanggap ng ganitong pagtrato. Diba, Jonas? Oo naman, Mina. Para kay Ani, handa akong gumastos at gumawa ng paraan para mapasaya siya. Pero, alam mo namang may boyfriend pa ako, di ba? Kahit na galit ako sa kanya ngayon. Hindi ko kayang itago pa to, Ani. Mula nang makita kita sa mga litrato ni Mina, alam kong ikaw na ang babaeng hinahanap ko. Gusto kitang ligawan ng maayos pero bibigyan pa kita ng panahon. Sige, Jonas. Pwede mo akong ligawan. Baka tama nga si Mina na kailangan kong makilalang ibang tao na makakapagbigay sa akin ng magandang buhay. Ang cafe ay tahimik lang maliban sa mahinang tugtog ng jazz music. Inilatag ni Jonas ang mga pastry sa mesa habang si Annie nakayuko pa rin. Iniisip kung tama ba ang desisyon niyang ginawa. Si Mina naman, malawak na nakangiti na para bang natupad na ang isang plano. Naging masaya ang pag-uusap nila hanggang sa makauwi si Annie. Subalit nagtaka siya nang makitang wala na si Mando at tanging sulat na lang ang iniwan. Dinampot niya yun at binasa. Ani, nakita kita kanina kasama na naman si Mina at ang lalaking yun. Kung mas masaya ka sa kanya, wala na ako magagawa. Uuwi na ako sa probinsya namin. Mahal kita pero hindi ko na kayang ipaglaban pa kung pati ikaw ay hindi na lumalaban para sa atin. Kung ano man ang mangyari, wala kayong sisisihin, kundi si Mina. Mando. Sa hindi malamang dahilan, nakaramdam ng kaba si Annie. Lahat ng gamit ng lalaki ay wala na pati na rin ang mga larawan nilang dalawa na dating nakadikit sa dingding. Kaya naman nagpasya siyang pumunta kay Mina sa harap lang ng kanyang bahay. Mina, pakibukas. Nandito ako. O Ann, bakit ganyan ang mukha mo? Wala na si Mando, Mina. Umalis na siya at umuwi na sa probinsya. Dinala niya na ang lahat ng gamit niya at iniwanan niya lang ako ng sulat. Ha? Talagang umalis na siya? Sana naman hindi na siya bumalik. Mas mabuti na rin yon para makapagsimula ka na uli kasama si Jonas. Pero Mina, nakukonsensya ako. Ani naman, para sa'yo naman yun eh. Sinabi ko na sa'yo na hindi ka magiging masaya sa kanya. Pero hindi ko naman sinabing gusto kong umalis siya. Ang gusto ko lang sana kausapin siya ng maayos. Tapos ngayon, wala na siya. Pero di ba sabi mo hinintay ka niya, di mo kagad kinausap. Ibig sabihin, will ni Lord na tapusin na kung anong meron kayo. Teka, Ani, parang ang sama ng pakiramdam ko bigla. Pakiramdam ko nilalagnat ako at masakit ang buong katawan ko. Hindi na nakapagsalita pa si Annie nang biglang mabitiwan ni Mina ang hawak sa pintuan at napasandal sa dingding. Namumutla na ang mukha ng dalaga at nahihirapang huminga. Nakita ni Annie na may mga pantal-pantal na lumalabas sa braso at mukha ni Mina. Mina, ano nangyari sa'yo? Bakit bigla ka nanginig? Hindi ko rin alam, Ann. Pakiramdam ko, sinasakal ako. At masakit ang lahat ng bahagi ng katawan ko. Tingnan mo, bigla ring dumami ang pantal sa balat ko. Wala pa to kanina. Sige na, huwag ka na magsalita. Kukuha lang ako ng tubig at gamot para sa'yo. O, dali na lang kaya kita sa doktor. Hindi, huwag muna. Baka mamaya wala na to. Baka allergy lang to. Mapapagod ka pa niyan kung dadali mo ako sa ospital ngayong gabi. Pero Mina, namumutla ka eh. Hindi ko alam bakit bigla ka na lang nagkaganyan. Gusto mo ba tawagan ko sina tito at tita para tulungan tayo? Wag na muna. Iinom na muna ako ng gamot. Sige na nga.
Halika, tutulungan kitang pumasok sa kwarto mo. Salamat, Ana. Sorry kung pinahirapan kita. Alam kong mahal mo talaga si Mando pero maniwala ka. Para din sa'yo to. Sa ikaw bubuti mo. Ang kwarto ni Mina, maliit lang ngunit maayos. Nakabukas ang bintana para pumasok ang malamig na hangin. Habang ang lampshade sa tabi ng kama, nagbibigay lamang ng mahinang liwanag. Ang mga pantal sa katawan ni Mina, lumalaki pa at patuloy pa rin ang lagnat niya. Si Ani naman, nakahawak sa kamay ng pinsan. Nag-aalala at hindi alam kung ano pa ang gagawin. Nagpasya siyang doon na lamang matulog para mabantayan si Mina. Ani, ano to? Bakit ganito? Mina, bakit? Ano nangyari sa'yo? Bakit ka bumalikwas ng bangon? Ani, tignan mo. Lumaki pa ang mga pantal sa balat ko. Tsaka Ani, sobrang kati ng ulo ko. Yung ilaw, buksan mo yung ilaw, Ani. Ito na, bubuksan ko na, Mina. Binuksan ni Ani ang ilaw sa kwarto ni Mina. Hating gabi na noon at nang mabuksan ang ilaw, nakita ni Ani na hindi magkamayaw si Mina sa pagkamot sa ulo nito. Nang mapatingin si Ani sa puting una ni Mina, nakita niyang may bahid yun ng pula at kumpul-kumpul na itim. Dahan-dahan niya yung tinitigan at nagulat siya sa kanyang nakita. Diyos ko, Mina, ang daming kuto sa unan mo. Malalaki at itim na itim ang mga kuto. Nakakadiri. Ano? Ani, dumudugo na ang ulo ko. Sobrang kate. Hindi ko na kaya. Ang sarap kamutin. Mina, paano ka nagkaroon ng ganyang karaming kuto? Kahapon lang wala pa yan ah. Saka diba sa ating dalawa noon, wala ni isa sa atin ang may kuto? Tingnan mo ang unan mo, Mina. Ani, hindi ko maintindihan kung bakit bigla na lang ganito. Yung pantal ko mas lumalaki. Tsaka bakit ganito? Ramdam ko sila sa ulo ko. Ani, hindi ko na kaya. Tulungan mo kung kalbuhin tong buhok ko. Ang dami nila. Pero, Mina, paano na lang ang buhok mo? Wala akong pakialam. Hindi ko na kayang kate. Mas gusto ko nalang makalbo kaysa maramdaman pa tong paggalaw nila sa ulo ko. Ani, baka naman nananaginip lang ako. Hindi ka nananaginip, Mina. Hindi kaya may kinalaman ng sulat ni Mando sa mga nangyayari sa'yo ngayon? Sulat? Bakit? Ano ba sinabi niya sa sulat, Ani? Ang sabi niya, wala daw tayong ibang sisisihin pag may nangyari kundi ikaw. Hindi ko alam kung bakit kinabahan ako nang mabasa ko yon. Pero Mina, nabanggit sa akin ni Mando, may lahi daw silang mambabarang. Barang? Sa probinsya lang yan, Ani. Taga Maynila tayo. Hindi tayo dapat naniniwala sa ganyan. Kung ganun, sige nga, ipaliwanag mo nga, Mina. Bakit bigla ka nagkaroon ng napakaraming kuto sa loob lang ng isang gabi? Saka tignan mo yung pantal mo. Umaabot na sa mukha mo. Kung ganon, posibleng ang si Mando may gawa nito? Galit siya sa'yo, Mina. May laman yung sinabi niya sa sulat. Taga Maynila tayo pero sa tingin ko, kailangan na natin maniwala sa mga bagay na sa probinsya lang natin maririnig. Aray, teka, Ani, para may gumagalaw sa sigmura ako. Nasusuka ako, Ani. Ha? Teka, wag muna. Kukuha lang ako ng palanggana. Mabilis na tumakbo si Ani palabas ng kwarto ni Mina. Kumuha siya ng planggana sa kusina at saka bumalik sa silid ng kanyang pinsan. Pagbalik niya, saka naman sumuka si Mina. Bagay na halos ikaluwa ng mga mata ni Ani at nakapagbigay ng matinding takot sa pandidiri kay Mina. Maraming itim na likido kasi ang isinuka nito. Mina, Diyos ko, tingnan mo. Mga kutong sinuka mo. Napakaraming kuto. Ani, natatakot na ako. Bakit ganito? Hindi na normal to. Tulungan mo ako. Baka alam mo kung paano magamot to. Hindi ko alam kung kanino lalapit. Pero baka kailangan natin pumunta sa probinsya. Siguradong marami tayong mahahanap na manggagamot doon. Probinsya? Saan probinsya naman tayo pupunta?
Huwag mo sabihin na doon sa probinsya ni Namando. Pero ito lang ang paraan, Mina. Malay mo makausap natin si Mando at may tama itong mga nangyari. Galit kasi siya sa'yo kaya siguro niya nagawa ito. Ani, natatakot ako. Bago tayo umalis, bigyan mo muna ako ng gunting. Kailangan kong putulin tong buhok. Sobrang kati, Ani. Kapag wala na akong buhok, wala nang kakapitan tong mga kuto sa ulo ko. Naghanap si Ani ng gunting at siya na mismo ang pumutol ng buhok ng kanyang pinsan. Maging siya ay nandidiri dahil sa mga kutong kumakapit sa kanyang kamay. Nang tuluyang makalbo si Mina, saka tumambad ang mga sugat nito sa ulo. Merong mga sugat na dumudugo at bumubukol. At nang titigan ni Ani, nakita niyang sa loob ng sugat may mga namamahay pang mga kuto. Kahit na wala ng buhok si Mina, patuloy pa rin kumakati ang kanyang ulo. Bigla ring naging miserable ang itsura ng babae. Wala na itong lagnat, ngunit lumalaki ang pantal nito sa katawan dahilan para magmukha itong namamanas. Kinabukasan, bumiyahe na sila papunta sa probinsya ni Namando. Pagdating doon, kaagad silang nagtanong-tanong sa mga taga roon at tinuro sila sa dulo ng isang baryo kung saan daw ang bahay ni Namando. Ani, ang lakas ng hangin. Baka mamaya matangay itong balabal ko sa ulo. Halika, Mina. Higpitan natin ang balabal mo. Kaya mo pa bang humakbang? Nanginginig ang mga tuhod ko. Pero kaya ko pa naman maglakad. Medyo masama nga lang ang pakiramdam ko at para na naman ako nasusuka. Pigilan mo muna, Mina. Malapit na tayo. Makakausap din natin si Mando. Gagawin natin ang lahat para kumbinsihin siyang itigil na to. Ani, may mali naman siguro ko. Pero simula nun ayoko lang naman napapasama ka. Gusto ko lang yung ikabubuti mo. Bilang nakatatanda mong pinsan, gusto kong lagi ka nasa maayos na kalagayan. Kaya ako siguro nagawang sulsulan at konsintihin ka na maghanap ng ibang lalaki. Saka ka na magsalita, Mina. Ayun na oh. Natatanaw ko na yung bahay sa dulo. Yan na siguro ang bahay ni Namando. Halika, bilisan natin. Pagdating sa dulo, narating nila ang pintuan ng bahay. Tiyak na yun na ang bahay ni Namando. Kumatok sila sa pinto, kaagad yung bumukas at lumantad si Mando. Mando, pwede ba tayo mag-usap? Hindi kami pumunta rito para makipag-away. Alam ko, kita ko na rin sa itsura ni Mina na hindi na ito biro. Mando, kung pwede, pakinggan mo muna ako bago ka magalit. Matagal kitang pinakinggan, Mina. Tahimik lang ako noon. Ngayon, kayo naman ang makinig. Mando, please. Pagod na kami. Gusto ko lang malinawan sa lahat. Alam naming may kinalaman ka rito. Hindi ko na kaya to, Ann. Masakit pa rin ang buong katawan ko. Tsaka nasa ulo ko pa rin sila. Ang sakit na nararamdaman mo ngayon, Mina, yan ang sakit na matagal kong tiniis dahil sa pangungunsinti at panunulsul mo. Tahimik ang paligid ng baryo. Ang hangin ay dumadaan sa mga punong kawayan at nagbibigay ng malamig na simoy sa pawisang balat ni Mina. Nakaupo siya sa bangkong kahoy sa harap ng bahay ni Namando. Balot pa rin ang ulo ng tela. Ang balat niya may bakas pa ng pantal at sugat. Tanda ng nararanasang hirap. Si Ani naman, nasa tabi niya lang at hawak ang kamay ng pinsan. Habang si Mando, nakatayo sa tapat nila na halatang puyat, ngunit matatag ang tingin. Mando, aaminin ko, ayaw ko sa'yo para kay Ani simula pa lang. Mina? Hayaan mo ko, Ann. Kailangan ko lang sabihin to. Ayaw kita hindi dahil masama kang tao, kundi dahil hindi ka nakikisali sa amin. Yan ba talaga ang dahilan? Oo, hindi ka sumasama sa tawanan, sa inuman, sa mga lakad namin magpipinsan. Parang lagi ka may pader. Pakiramdam ko, nilalayo mo si Ann sa amin eh. Hindi ko sila nilalayo. Pinoprotektahan ko lang ang sarili ko. Pinoprotektahan? Paano? Sa tuwing tatawagin nila akong probinsyano, sa tuwing pinagtatawanan ng pananalita ko,
Sa tuwing ipaparamdam na hindi ako sapat para sa iyo, nasasaktan ako kaya ayokong makisali sa inyo palagi. Hindi ko sinasadyang iparamdam yun. Pero ginawa mo pa rin. Napayuko si Mina. Sa unang pagkakataon, hindi niya kayang salubungin ang tingin ni Mando. Ang mga salitang matagal niyang binibitiwan ng walang bigat ay ngayon tila bumabalik sa kanya na may kasamang sakit. Ayoko lang maging parte ka ng buhay ni Annie. Hindi mo ba naisip na sa ginagawa mo, ako ang napapasama? Mando, alam ko nasasaktan ka. Pero bakit mo to ginawa kay Mina? Sapat ba ang galit mo para manakit ng kapwa mo? Hindi kita sinaktan kahit minsan, Annie. Alam mo yun, tinuruan ko lang ng leksyon ang... Ako ang tinuruan mo ng leksyon, Mando. Dahil ikaw ang ugat. Hindi dahil galit ako, kundi dahil kailangan mong maramdaman ang epekto ng ginagawa mo. Akala ko kasi tama ang ginagawa ko. Na bilang pinsan, karapatan ko manghimasok. Yan ang problema, Mina. Hindi lahat ng pakikialam ay pagmamahal. Tumulo ang luha ni Annie. Sa unang pagkakataon, malinaw sa kanya ang lahat. Ang mga salitang binitiwan ni Mina, ang pananahimik ni Mando, at ang sarili niyang pagkukulang. Kasalanan ko rin to. Hinayaan kita magdesisyon para sa akin, Mina. Nasanay ako na ikaw lagi ang nagtatama ng mga mali ko. Wala akong sariling desisyon sa buhay ko. Mando, patawarin mo rin ako. Ginawa ko lang yun dahil mahal kita, Insan. Kapatid na ang turing ko sa'yo eh. Pero sinusulsula mo siyang gumawa ng mali. Oo na, inaamin ko yan. Lagi kitang sinisisi, Mando. Lagi kitang minamaliit. Dahil mas madali yung kaysa tanggapin na baka ako ang mali. Mina, Ani, patawarin mo ako. Hindi ko napansin na sa kagustuhan kong protektahan ka. Sinira ako ang tiwala mo at ang relasyon mo kay Mando. Lumapit si Mando. Hindi na siya galit ngunit napapagod na siya. Umupo siya sa tapat ni Mina. Magkalapit ang distansya nilang tatlo. Mina, hindi ko ginawa to para pahirapan ka habang buhay. Hindi naman ako masamang tao eh. Pero sana naman natuto ka na. Huwag kang mag-alala, mawawala rin yan. Pero hindi pa ngayon, dahil ang barang hindi lang dasal. May hangganan yan kapag may kapatawaran. Ang ibig mong sabihin? Kung handa kayong aminin ang kasalanan nyo, handa na rin akong itigil to. Pero ngayon inamin ko na. Ako rin, Mando. Patawarin mo ako sa lahat ng panahong hindi kita pinaglaban. Isang malungkot na tango ang naging sagot ni Mando. Tumayo ito at pumasok sa bahay. Ilang sandali lang, bumalik siya na may hawak na maliit na supot na may lamang abo at halamang tuyo. Tahimik niyang binuksan yun at ibinuho sa lupa sa harap nila. Dito na magtatapos ang lahat. Pakiramdam ko, parang gumagaan ang dibdib ko. Mina, hindi na masyadong makati. Hindi na rin masakit ang ulo ko. Hindi ibig sabihin nito na mawawala agad ang lahat ng bakas. May mga sugat na mananatili para magpaalala. Muli silang naupo sa bangkito. Walang nagsasalita sa loob ng ilang segundo. At sapat na ang katahimikan para maunawaan ang bigat ng nangyari. Mando, may pag-asa pa ba tayo? Hindi ko alam, Ani. Pero ngayon, malinaw na ang lahat. At minsan, sapat na yon bilang panimula. Kung sakaling bumalik ka sa Maynila, hindi na ako babalik doon kung pareho pa rin ang trato niyo sa akin. magbabago na ako. Hindi ko na kayo pakikialaman. Matututo na akong tumahimik kung kailangan. At matututo akong magdesisyon para sa sarili ko. Mando, patawad sa lahat ng paninira, ha? Patawad sa bawat sulsol. Sa bawat salitang binitiwan ko laban sa'yo. Pinapatawad na kita, Mina. Hindi dahil nakalimutan ko, kundi dahil ayaw ko nang dalhin ang galit ng matagal. Sa huli, umalis sina Ani at Mina sa baryo bago lumubog ang araw. Si Mina ay hindi na muling nagkasakit, ngunit nanatili ang peklat sa kanyang ulo.
Isang paalala ng mga salitang minsang naging sandata. Si Annie ay natutong tumayo sa sariling mga paa. Si Mando naman, natutong ipaglaban ang sarili. Hindi sa pamamagitan ng galit, kundi ng hangganan. Hindi lahat ng nakangiti ay kakampi. Hindi lahat ng tahimik ay mahina. At higit sa lahat, huwag manghamak ng tao. Huwag magmaliit dahil lang sa panlabas na anyo at sa katayuan nito sa buhay. Dahil ang mga probinsyanong katulad ni Mando, masarap magmahal, ngunit matindi kung magalit. Wakas! Shoutout po uli sa commenters ng last story natin. Kina Gia Gigi, Noemi Garcia Pabunan from Hong Kong, Virginia Divina from Saudi Arabia, Phoebe Ranyada from Olongapo City, Jasmine Vicente, Arlene Torquisa, Mary Grace Shoting, Christina Peru, Raven Tanison, Michelle Gimbo, Ben Abanyo, Jocelyn Morilla, Lisa Takada from Tokyo, Japan, Merly, Reyna Aami, Ramel Siraspe, Kim Bara, Yasden Love, Christina Beldad, Chris Gel Mamado, Vivian Baterbonia, Belen Malbas, Mirasol Mujer, Teresa Balino, Reka Jukoy, kina Rachel Galope, Marjorie Martinez, Jana 013, Josephine Beroya from Rosario, Cavite, Erlinda Tonelada, Gladys Bakbak, Delia Catu at sa asawa niyang si Alex Catu at sa anak niya sa Quezon, Lusterio family, Catu family, Alarcon family from Muntinlupa, Elizabeth Dunca from California, USA, user C2N3P, Puresa Tagiwalo, Mary Joy Noble, Janice B1K, Beverly Remeo, Lucy Barangco, Lynn Magdayaw, Yasden Love, Lina Aquino, Virginia Beley, at Corazon Cacalda. Maraming salamat po at pagpalain tayong lahat ng puong may kapal. Puong may kapal. Puong may kapal. Puong may kapal. Puong may